I'm bored. Maang na napatingin si Sheila kay Adam. Kakatapos lang nito mag-shower habang nasa poolside naman siya at nagbabasa ng isang pocketbook. Naiinip na ako rito sa bahay. Halos 3 linggo na akong nakakulong dito. Ayaw mo bang matulog? Suggestion niya. No, I've been sleeping like a log for almost a week. Bakit hindi ka na lang mag-movie marathon? Natapos ko nang panoorin ang lahat ng DVDs ko. Bakit hindi mo na lang subukang magbasa? Baka makatulog ako. Ha? Naguguluhang Aniya. Ano ba talagang gusto mong gawin? Gusto kong mamasyal. Samahan mo ko. Pero, get rest. I'll give you 30 minutes. Walang nagawang napasunod na lamang si Sheila. Hindi niya alam kung saan niya gustong mamasyal. Kaya naman nagsuot na lamang siya ng pink na blouse, skinny jeans at flat shoes. At least kung saan man sila magpunta ay komportable siya sa suot niya. Wala pang ilang minuto ay lula na sila ng kotse ni Adam habang pinagmamaneho sila ni Mang Berto. San ba tayo pupunta, sir? Maya-maya ay hindi na niya napigilang magtanong. Nasa backseat siya ng kotse habang katabi naman ni Mang Berto si Adam sa passenger seat. Kumunot ang kanyang ilong nang maamoy niya ang pabango ng binata na amoy kahit kulubang kotse nito. Tila naubos yata ni Adam ang isang bote sa sobrang bango nito. I don't know. Any suggestions? Magpunta na lang tayo sa... How about we go to a mall? After all, I need to buy some new clothes. Isinuot ni Adam ang shades at habang abala ito sa pag-aayos ng buhok na kanina pa nito pinapahira ng wax. Maybe I should get a new haircut too. Mang Berto, sa dati nating pinupuntahan ha? Roger! Inirapan niya ang binata. Sige, bahala ka sir. Bahala ka sa buhay mo. Naiinis na sigaw ni Sheila sa isip. Minsan talaga'y pinapakulo nitong dugo niya. Kung hindi nga lamang ito gwapong-gwapo sa suot na black polo shirt, jeans at brown na Chuck Taylor sneakers, ay tatarayan na niya ito. Kung wala nga lamang kas sa brasong binatay papasa na itong modelo. Pagdating sa mall ay tahimik na nakasunod lamang siya sa lalaki. Si Mang Berto ay piniling sa driver's lounge ng mall maghintay. Ewan ni Stella kung siya lang bang nakakapansin ng mangilan-ngilang babaeng tumitingin sa gawin nila. Malamang ay nakikilala pa rin ng mga ito si Adam, na mukhang tuwang-tuwang nakalabas ito sa bahay. Naka-shades pa rin ang lalaki at paminsan-minsan ay humihinto sa ilang boutiques. What do you think of that shirt? Bagay kaya sa akin yun? Tanong ni Adam nang huminto ito sa display window ng isang sikat na clothing line. Mukhang bagay naman sa inyo yan, sir. Walang kalatoy-latoy na sagot ni Sheila. Hindi katulad ng ibang kababaihan ay wala siyang hilig sa pagsha-shopping. Maliban na lang kung talagang may kailangan siyang bilhin. Isa siyang typical na homebody. Sabi nga ng mga kakilala niya. Halika, pumasok na muna tayo sa loob. Walang magawang napasunod na lamang si Sheila. Pagkapasok sa loob ay hindi magkanda-ugaga ang mga sales lady sa pag-a-assist kay Adam. Habang nakatayo lamang siya sa isang sulok na tila hindi man lamang napapansin ng mga tao roon. Mukhang regular customer ang binata sa boutique. Kailan ka makakapaglaro uli ng basketball, Adam? Tanong ng isa sa mga sales lady na kanina pa tila naglalaway sa binata. Kapag tinanggal na tong cast ko, maglalaro na ako uli. Magiliw naman na sagot ng lalaki. Namimiss ka na namin. Hindi kumpletong PBA kung wala ka. Wika naman ng isa pa sa mga babaeng naroon. Ilang minuto pang nagpatuloy ang pagkwakwentuhan ng mga ito. Habang siya naman ay pinili na lamang tingnan ng mga price tag ng mga damit doon. Na pagkakamahal. Sheila, nagulat pa siya nang bigla siyang tawagin ng binata. Yes, sir? May napili na akong mga damit. Nakangiting wika ni Adam sabay taas sa may 10 yatang t-shirt at polo shirt. Halika at tulungan mo akong sukatin ang mga ito. Ha? Nagulat na sabi niya. Saka tila on cue ay napatingin sa kanyang mga taong naroroon. Agad nag-init ang kanyang mga pisngi. Kailangan mo pa bang sukatin ang mga yan? Mukha namang kasya at bagay sa iyong mga yan. We both know that anything would suit me just fine. But I just want to make sure and see it for myself. Heto na naman po tayo sa kayabangan ng lalaking to. Napapailing na sabi ni Sheila sa sarili. Saka napansin ang matatalim na tingin ng mga sales lady na naroon. Anong problema ng mga to? Adam, kung ayaw ng maid mo, pwede naman kami na lang ang tumulong sa'yo magsukat.
We are more than happy to help you. Pagbo-volunteer ng isa sa mga sales lady, sabay hagik-hik. Maid? Hindi ko siya maid. Si Sheila ang caregiver ko. She's been taking care of me since I broke my arm. Nakangiting paliwanag ni Adam. Siyang mas nakakaalam ng tungkol sa kalagayan ko, kaya siya lang ang gusto kong tumulong sa akin. Sheila, come on. Anito. Saka siya hinawakan sa kanyang sikot, halos hilain na sa isa sa mga fitting room na naroon. Nang makapasok ay saka ito nagbuga ng hangin. Don't mind them. Those girls could get pushy sometimes. Bulong nito. Hindi magawang tumingin ng diretsyo ni Sheila sa lalaki. Nasa loob sila ng isang masikip na fitting room na sila lamang dalawa. Bakit ba tuwing kasama niya ang binatay lagi siyang nalalagay sa alanganin na sitwasyon? Tulungan mo na akong hubarin tong polo shirt ko. Sige. Nagsimula na siyang pagpawisan ng hawakan niyang laylayan ng damit ni Adam at mabilis iyong itinaas. Pikit ang mga matang ginawa niya yon. Oo nga at nakita niya nang nakahubad si Adam, pero hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng pagkailang at hiya tuwing nakikita itong nakahubad. Aray ko naman, may galit ka ba sa akin? Sa ginagawa mo parang gusto mong mabali pati liig ko ah. Dahan-dahan lang naman. Reklamo nito nang sabilitan niyang alisin ang polo sa ulo ng lalaki. Sorry, sir. Kagatang ibabang labing hingi niya ng paumanhin. Nang mahubad na ni Sheila ang polo shirt ay bumungad sa kanyang mukha ni Adam. Bahagyan namumula ang noon nito at ilong dahil sa ginawa niya. Bakit parang pinagpapawisan ka yata? Ha? Ano? Mainit kasi. Akin na yan, sir. Aniya, sabay kuha sa isa sa mga napili nitong t-shirt. Muli ay mabilis niya iyong isinuot kay Adam at saka ito iniharap sa salamin. Hayan, sir. Bagay na bagay sa'yo. Bilhin mo na yan. You think so? Anito habang sinisipat ang sarili sa salamin. Parang mas gusto ko yata yung green kesa rito. Hindi, sir. Maagap niyang sagot. Mas bagay sa'yo tong blue. Sigurado ka? Oo, sir. Okay, sabi mo eh. Susukatin mo pa ba isa-isa yung mga damit? Matatagalan tayo ng gusto kung gagawin natin yon. Ani ni Sheila. Saka naririnig ang pagkalabog ng pinto nila kasabay ng pagbubulungan sa labas. Napansin niya ang dalawang pares ng mga paa na tila nakatayo sa labas ng pinto ng fitting room. Mukhang kanina pa nakikinig sa kanila ang mga sales lady ng butik na yon. Kunin mo na ang lahat ng mga yan. With your good looks and amazing physique, sigurado naman akong bagay sa'yo kahit na ano pang suotin mo, sir. Pambobola niya sa amo sa malambing na tinig. Hahayaan niyang mamatay sa inggit ang mga babaeng yun. You're unusually kind today. Nakakunot ang noong wika ni Adam. Are you up to something? Ako? Ani Sheila na nakaturo sa sarili. Sabay tawa ng malakas. Sir naman, masama bang maging honest sa'yo? Lumawak ang pagkakangiti nito. Really? Oo naman, sir. It seems like you finally realized that given fact. Although it took you quite some time. Kung ganon, sige. Kunin na natin ang lahat ng mga ito. Nang makalabas ng fitting room ay hindi nga siya nagkamali. Nang bumungad ang dalawang babaeng matalim ang paraan ng pagkakatitig sa kanya. Si Adam ay kasalukuyang binabayaran ng mga pinamili nito. Nginitian niyang mga babae ng ubod ng tamis. Hay, grabe. Pinagpawisan ako ng husto ah. Ang init sa loob ng fitting room niyo. Lalo na kapag may kasama ka pang lalaki na kasing gwapo at tahat ni Adam. No? Pabulong na sabi ni Sheila sa dalawang sales lady na tila ba isang sekretong sinasabi niya sa mga ito. Nakagat ng isang mga labi nito na tila ba inggit na inggit sa kanya habang ang isa naman ay tila lalamunin na siya ng buhay. Oh, I really love my job. A maid could get lucky sometimes. Nakangiting wika niya bago lumabas ng butik kung saan naghihintay sa kanya si Adam. Tahimik na nakasunod lamang si Sheila kay Adam. Na tila walang kapaguran sa paglalakad sa mall. Kanina pa niya gustong umuwi. Ang kaso ay tila enjoy pa rin ng lalaki na para bang ngayon lang ito muling nakalabas sa bahay nito. Kung nasa bahay lamang siya ay malamang na natapos niya ng pocketbook na binabasa kanina. O kaya ay baka nakaidlip na siya sa kanyang malambot na kama. Aray ko! Daing niya nang bumangga siya kay Adam na bigla na lamang huminto sa paglalakad. Kaya pala ito humintoy dahil may 3 babaeng teenagers na lumapit dito. Magkakamukha ang mga babae. Adam, pa-picture naman kami.
OMG, you are so totally handsome up close. Friends tayo sa Facebook at pinapollow ka namin sa Twitter at Instagram. Ginawan ka namin ng fan page at palike na rin kapag nag-online ka. Please. Sabay-sabay na nagsasalita ang tatlong babae habang tila kilig na makita si Adam na magiliw namang kinakausap at pinagbibigyan ng mga ito. Ate, pwede bang kunin mo kami ng picture kasama si Adam? Anang isa sa mga teenagers sa kanya. Nagtitigan niya itong mabuti sakalang niya na-realize na triplets pa lang mga ito. Magkakaibang gupit at damit ng mga ito. Pero talagang magkakamukha at magkakasing tangkad. Sure. Nakangiting kinuha ni Sheila ang cellphone ng isa sa triplets. For some reason ay hindi siya naiinis sa mga ito. At sa halip ay natutuwa pa nga siya. Oh sige, isa pa. Waki naman. Game naman na nag-waki pose ang mga ito pati si Adam. Thank you ate. Bye Adam. Anang triplet sa kanilang dalawa nang matapos ng mga itong magpa-picture sa binata. I am going to upload this as soon as I get home. Anang isa sa mga triplets. Itag mo kami ha? Napapangiting sinundan ni Sheila ng tingin ng tatlong babae. Ang cute naman nila. Ngayon lang ako nakakita ng triplets sa malapitan ha. They said that they've never missed any of my games. Not a single one. Tila proud na sabi ni Adam. Mukhang sikat ka nga pala talaga ha. Bulong niya. I told you so. Ngiting-ngiting sabi nito. Pinaikot ni Sheila ang mga mata. Ang talas pala ng pandinig nito. Utang na loob, sir. Ani ang nagsimula na uling maglakad. Tumawa ito at sumunod na sa kanya. Samahan mo akong magpagupit at pagkatapos ay pwede na tayong umuwi. Pumasok sila sa isang hair salon na nasa loob din ng mall. Hi, Ella. Bati ni Adam sa babaeng nasa reception ng salon. Nandyan ba si Kelly? Yes, sir. Nandito po siya pero meron pa po siyang ginugupitan na customer. Maupo muna po kayo. Nang naupo silang dalawa sa couch na naroon ay dumampot si Sheila ng isang magazine at nagsimulang magbasa. Si Adam naman ay inilabas ang cellphone at nagsimulang maglaro ng car racing. Nang mainip ay nakikitingin na ito sa magazine na hawak niya. Halos magdikit ang mukha nila dahil sa ginagawa nito na labis niyang ikinailang. Sir, meron pa namang ibang magazine dyan, di ba? Don't mind me, I'm just looking at that article. Naiinis na inabot niya kay Adam ang magazine. Sa'yo na lang to, sir. Ikaw na muna magbasa nito. Sa halip na tanggihan ng alok niya ay ngumiti pa ito. Thanks. Dumampot siya ng isa pang magazine nang maya-maya pa'y naramdaman na naman niyang nakatitig ito sa kanyang binabasa. Sir, nakakahalata na ako. I think that haircut would look nice on you. Ha? Nagugulahang aniya. Bakit hindi ka magpagupit, Sheila? Tutalay nandito na rin lang tayo at medyo mahaba rin yung buhok mo. Magagaling ang mga hairstylist nila dito. Napangiwi siya. Tuwing nanonood siya ng TV, palagi niyang naririnig sa mga artista na nagpapasalamat sa salon na yon. Kaya naman sigurado siyang mahalang bayad doon. Sa susunod na lang siguro, sir. Sige na, akong bahala. Treat ko sa'yo to dahil ikaw lang ang caregiver na tumagal at nagtiyaga sa akin. Pero sir, nakakahiya naman. Ella, 2 hairstylist nang i-reserve mo para sa akin. At magpapagupit na rin tong kasama ko. Tila walang narinig na sabi ni Adam sa receptionist. Give her the treatment that would suit her best. Charge it to me. Napasunod na lamang si Sheila sa mga sumunod na nangyari. What the? Nakagat ni Sheila ang ibabang labi nang makita ang reaksyon ni Adam nang makita siya nito. Nalalaki ang mga mata nito habang nakaawang ang bibig. Okay lang ba, sir? Conscious na hinawakan niyang kanyang buhok. Ang sabi ng stylist na nag-aasikaso sa kanya ay masyado raw plain at safe ang dati niyang mahabang buhok. Kaya naman ginupitan at kinulayan ito ng chestnut brown ang buhok niya, kasabay na rin ang volume rebond. Napatayo si Adam sa kinauupuan at lumapit sa kanya. Mukhang hindi pa nakontento at inikutan pa siya. At least, worth it naman palang paghihintay ko ng ilang oras at magandang kinalabasan. Damang-daman ni Sheila ang pag-iinit ng mga pisngi ng mga sandaling yon. It was a very sweet gesture and she couldn't help but to feel very touched. Thank you, sir. Come on, let's go home. Ani Adam maya-maya pagkatapos nitong magbayad sa salon. Nang makalabas ay hindi niya mapigilan na maparanoid na tila ba may mangilan-ngilang tao na tumitingin sa gawin niya. Do you see that, Sheila?
Pukaw ni Adam. People are looking your way. They must surely find you pretty too. To? Ang ibig bang sabihin niyon ay nagagandahan din ito sa kanya? Napangiti siya at kasabay niyon ang paglalakad niya ng mas tuwid at mas may tiwala sa sarili. May kakayahan itong iparamdam na espesyal siya. Sa katunayan ay si Adam pa lang ang tanging lalaki na sinamahan siya sa isang salon at nagtiyaga pang maghintay. Sa pagkakaalam niya ay bihira iyon sa lalaki. Sheila, ikaw ba yan? Ako nga po, Mang Berto. Natatawang aniya sa reaksyon ng matandang lalaki. Hindi kita nakilala. Ang akala ko'y may model ng kasama tong si Adam. Sumakay na sila sa kotse ngunit panaka-naka ay nahuhuli niya ang matanda na sinusulyapan siya sa rearview mirror. At walang ano-ano'y kumanta ito ng beautiful girl ni Jose Marichan. Mang Berto ha, exaggerated naman po kayo. Buhok lang pong inayos sa akin at hindi naman po ako nagparitoke. Natatawang sabi niya na ikinatawa ng dalawang lalaki. Partida pa pala yan kung ganun. Ani ni Adam. Wala akong sinabing ganun Depensa niya. Saka dapat lang na gumanda ako sa serbisyo nila dahil lang mahal yata ng inabot ng bill natin, di ba? Sir? Ani Sheila. At sa paraang yun ay gusto niyang alamin kung magkano nga bang ginastos ni Adam para sa kanya. Nagkibit lamang ito ng balikat. Ako ba? Bagay ba sa akin ang bagong gupit ko? Bagay na bagay sa'yo, Adam. Sabad ni Mang Berto habang nagmamaneho. Thanks, Mang Berto. Sa bagay, kailan ba naman hindi bumagay sa akin ang gupit ko? Pinaikot ni Sheila ang mga mata habang patuloy sa pagbobolahan ng dalawang lalaki. Mukhang nahawa na rin si Mang Berto sa ugali ni Adam